Hi mga lolis, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope po okay lang po kayong lahat mga lolis. Ito po ay yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po, ang DJ ng mga buhay ninyo. Sana all. Hello guys, kumusta po kayong lahat guys? I hope po okay lang po kayong lahat at safe na safe po at nag-enjoy pa din po sa pagiging content creator po. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all mayaman yung mga asawa lodis. Ang swerte naman ni Kenyo. Eto na guys, huwag na natin patagalin guys. Pagkatapos ng tawag sa telepono, tumingin si Chinyu kay Jizang at walang pakialam na sinabi, malapit nang dumating ang iyong presidente. PFFT, hindi napigilan ni Mr. Zhang ang kanyang pagtawa saglit. Alam mo ba kung gaano ka-big shot ang ating Pangulo? Alam mo ba kung ilang tao ang nakakasalamuhan niya araw-araw? Ngumisi si Mr. Zhang. Hindi ka man lang marunong mag-bluff ng nakakumbinsi. Tingnan mo ang paraan ng pananamit mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang banggitin ang ating bank president? Maging si Lian, na nakatayo sa gilid, ay nakasimangot. Masyadong hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Sinabi niya na kilala niya ang presidente ng pinakamalaking bangko sa Chuzhou. Chinyu, bilisan na natin at umalis. Si Song Wei ay mukhang takot na takot at patuloy na hinihimok si Chinyu. Si Chinyu ay hindi nabigla at tahimik na nakaupo doon habang naghihintay. Sa isang kisap mata, 5 minuto na ang lumipas. Bahagyang naiinip si Mr. Zhang at sumigaw, sige, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Nasaan ang mga security guard? Itapon ang mga taong ito dali. 4 hanggang 5 security guard ang sumugod mula sa labas ng pinto. Tiningnan nila si Chinyu ng agresibo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ang mga security guard na ito ay natural na walang kalaban-laban para sa kanya. Gayunpaman, magdudulot siya ng gulo para kay Mr. Wei sa pamamagitan ng pagiging marahas dito. Bilisan mo at kaladkarin mo siya palabas, sigaw ni Mr. Zhang. Naglakad ang mga security guard papunta kay Chinyu nang walang sinasabi. Kayong lahat, tumigil kayo. Sa sandaling ito, itinulak ni Wei Jiang ang pinto at pumasok. Niyakap niya ang kanyang mga paa at humihingal. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang mukha. Natigilan si Mr. Zhang nang makita niya si Wei Jiang. Nagmamadali siyang lumapit at sinabing may nakakatakot na ngiti, President, bakit ka nandito? Binigyan ni Wei Jiang ng malamig na tingin si Mr. Zhang at hindi nagsalita. Pagkatapos, naglakad si Wei Jiang sa harap ni Chinyu at humihingi ng tawad, Mr. Chin, ikinalulungkot ko talaga na nangyari ang ganoong bagay. Bilang presidente, dapat kong tanggapin ang responsibilidad. Masyado kang magalang, Mr. Wei, sabi ni Chinyu. Nang makita ang eksenang ito, si Mr. Zhang ay agad na natakot. Namutla ang mukha niya. Kilala talaga ng lalaking ito ang presidente ng bangko. At ang ugali ng presidente ng bangko sa kanya ay differential. Ikaw, mag-impake ka ng mga gamit mo at umalis ka kaagad dito. Lumingon si Wei Jiang at itinuro si Mr. Zhang. Nang marinig ito, agad na nataranta si Mr. Zhang. Siya ay nasa Chuzhou Bank sa loob ng maraming taon at kumita ng maraming pera. Ang kanyang mataas na sweldo ay nagbigay daan sa kanya upang makapag-loan upang makabili ng hindi mabilang na mga kotse at bahay. Kung siya ay tinanggal, ang kanyang buhay ay tapos na. Sa pag-iisip nito, napaluhod si Jizang nang may pagkadapa at desperadong nagmakaawa, Mr. Wei, nagkamali ako. Dahil sa aking maraming taon ng trabaho, mangyaring iligtas ako. Itinulak ni Wei Jiang ang kamay ni Jizang at malamig na sinabi, nakailang beses ka nang nagreklamo. Hindi mo ba natutunan ang iyong aralin? Ang taong katulad mo ay hindi maaaring magtrabaho sa aming bangko. Mawala agad, mapula ang mukha ni Mr. Zhang. Sa oras na ito, bigla siyang tumakbo kay Chinyu at niyakap ang hita ni Chinyu habang nagmamakaawa siya, I was ignorant. Mangyaring tulungan akong humingi ng awa. Alam kong mali talaga ako. Ngumisi si Chinyu habang sinasabi niya, nabigyan na kita ng pagkakataon. Security, itapon mo siya. Inip na ikinaway ni Wei Jiang ang kanyang kamay. Mabilis na naglakad pasulong ang ilang security guard at pilit na kinaladkad si Mr. Zhang palabas ng opisina.
Natigilan sina Lian at Song Wei. Hindi nila akalain na may ganoong impluwensya si Qin Yu. Bakit hindi mo sinabi kanina na mayroon kang napakalakas na kaibigan? Medyo alanganin na sabi ni Lian. Bulong ni Song Wei. Hindi ko rin alam. Matagal na tayong hindi nagkita. Mr. Qin, bumalik tayo sa opisina. Tumingin si Wei Jiang kay Qin Yu at sinabi. Tumango si Qin Yu at ngumiti habang sinasabi. Okay. Nang makarating silang dalawa sa pinto, biglang huminto si Qin Yu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at itinuro si Song Wei habang sinasabi niya, Mr. Wei, classmate ko ta. Siya ay may mataas na pinag-aralan at matuwid sa moral. Napatingin si Wei Jiang kay Song Wei at ngumiti. Talaga. Hinding-hindi hahayaan ng ating bangko na dumaan sa ating mga daliri ang gayong talento. Nang marinig ito, agad na napatalon si Song Wei sa tuwa. Mabilis siyang yumuko at sinabing, Salamat, Mr. Wei. Pagkatapos, pumasok sina Qin Yu at Wei Jiang sa opisina ng manager ng bangko. Ang opisina ni Wei Jiang ay hindi maluho, ngunit medyo minimalistic. Ang mga bookshelf ay puno ng mga bulaklak at halaman. Halata na si Wei Jiang ay isang napakasarap na tao. Mr. Qin, ayon sa kasunduan. Darating si Shen Yun para mag-apply ng loan sa alas 9 ng umaga. Si Wei Jiang ay personal na nagbuhos ng isang basong tubig para kay Qin Yu. Huminga ng malalim si Qin Yu. Nakaramdam siya ng pananabik sa kanyang puso. Gustong malaman ni Qin Yu kung ano ang mararamdaman ng taong ito na nag-aakalang siya ay mataas at makapangyarihan kapag tinapakan ng kanyang mga paa. Mr. Qin, pwede ko bang tanungin kung ano ang relasyon mo kay Miss Yan? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Wei Jiang. Sa pagbanggit kay Yan Ruizu, ang mukha ni Qin Yu ay hindi maiwasang mamula ng bahagya, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay ngumiti. Hindi ko maipahayag, umiling si Qin Yu at sinabing. Nang makita ang reaksyon ni Qin Yu, tumawa ng malakas si Wei Jiang at sinabing, naiintindihan ko. Hindi nakakagulat na si Miss Yan ay nagmamalasakit sa iyo. Sa puntong ito, lumapit si Wei Jiang at bumulong. Tinawagan ako ni Miss Yan kagabi. Natigilan si Qin Yu at nagmamadaling nagtanong, tinawag ka niya. Anong sabi niya? Humigop ng tsaa si Wei Jiang at nakangiting sinabi, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng paggamot at may itinuro din sa akin. Sumulyap si Qin Yu kay Wei Jiang at hinintay itong magpatuloy. Nakangiting sinabi ni Wei Jiang, nag-apply ang pamilya Shen para sa pautang na 2 bilyon, at naibigay na ang perang ito. Umaasa si Miss Yan na ang 2 bilyong ito ay magagamit bilang 3 taong walang interes na pautang na ipahiram sa iyo. Natigilan si Qin Yu, 2 bilyon ang ipinahiram sa kanya. At ito ay walang interes. Hindi napigilan ni Qin Yu na malunok. Mula pagkabata, si Qin Yu ay hindi pa nakakita ng ganito kalaking pera. Wala man lang siyang konsepto ng ganoon kalaking pera. Mr. Qin, hindi mo kailangang mag-alala. Tumingin si Wei Jiang sa paligid at maingat na sinabi. Kahit na hindi mo ibalik ang perang ito. Si Miss Yan ay tiyak na mag-iisip ng paraan para sa iyo. Palihim na sabi ni Wei Jiang. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, talagang ibabalik ko ang pera. Mangyaring makatitiyak, Mr. Wei. Tumawa si Wei Jiang at hindi nagkomento. Sa sandaling ito, kumatok ang sekretarya sa pinto at tumayo sa labas ng pinto at nagsabi, Manager ng bangko, nandito si Mr. Shen Yun. O talaga, nagtaas ng kilay si Wei Jiang. Nasaan siya? Sinabi ng sekretarya. Hinihintay ka niya sa VIP reception room. Sabihin mo siyang pumunta sa aking opisina, bili ni Wei Jiang. Oo, Presidente. Tumango ang sekretarya at lumabas. Mabilis ang tibok ng puso ni Qin Yu. Napatingin siya sa pinto ng may pag-asa habang hinihintay ang pagdating ni Shen Yun. Lumipas ang oras bawat minuto. Pagkalipas ng 5 minuto, bumukas ang pinto. Pagkatapos, nakita niya si Shen Yun, nakangiti, papasok na may dalang ilang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Mr. Wei, bakit ngayon? Bago pa matapos ni Shen Yun ang kanyang pangungusap, nakita niya si Qin Yu. Agad na nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng lamig. Anong ginagawa mo dito? Malamig na sabi ni Shen Yun. Kung makakapunta ka, bakit hindi ako makakapunta? Walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Malamig na ngumuso si Shen Yun at inilagay ang kahon ng regalo sa mesa.
Pagkatapos, sumulyap siya kay Wei Jiang at magalang na sinabi, Mr. Wei, dinalhan kita ng munting regalo. Mangyaring tanggapin ito. Ikinaway ni Wei Jiang ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Shen, umupo ka muna. Umupo si Shen Yun sa tabi ni Qin Yu. Bago pa makapagsalita si Wei Jiang, sinabi ni Shen Yun sa malamig na tono ng boses, Mr. Wei, andito rin pala tong lalaking ta para mangutang diba? Alam ko na, sa iyong mga kakayahan, imposibleng magpatakbo ka ng isang kumpanya. Sa tingin ko, maaari mo rin akong bigyan ng soul nourishment pill. Mabibigyan kita ng 10% hanggang 20%, sabi ni Shen Yun na may halong pagmamayabang. Ngumisi si Qin Yu at sinabing, palagay ko nananaginip ka. Mr. Wei, on account of our friendship, please reject his loan. Dahil wala siyang kakayahang bayaran iyon. Malamig na sinulyapan ni Shen Yun si Qin Yu. Ngumiti si Wei Jiang at sinabing, Mr. Shen, uminom ka muna ng isang basong tubig. Huwag kang mag-alala, paano magkakaroon ng mood si Shen Yun na uminom ng tubig? Sa pagtingin sa ugali ni Wei Jiang, hindi niya maiwasang sumimangot at sabihin, Mr. Wei. Hindi mo iniisip na maging peacemaker sa ating dalawa, di ba? Sabihin ko sa iyo, imposible. Talagang hindi ko pababayaan ang lalaking ito. Ngumiti si Wei Jiang nang walang pag-aalinlangan at sinabing, wala akong ganoong intensyon. Sa pagkakataong ito, medyo nalilito si Shen Yun. Kumunat ang noo niya at sinabing, Mr. Wei, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Wei Jiang, Mr. Shen, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Ang iyong loan application ay tinanggihan. Nang marinig ito, agad na hinampas ni Shen Yun ang mesa at tumayo. Pinandilatan niya si Wei Jiang at sumigaw. Paano ito posible? Ikinalat ni Wei Jiang ang kanyang mga kamay at sinabing, wala akong magagawa. Pagkatapos ng aming pagsusuri, nalaman namin na ang iyong kumpanya ay may butas. At ang iyong bahagi sa merkado ay mabilis na bumababa. Alam mo rin na ang aming bangko ay natatakot din sa masamang utang, sabi ni Wei Jiang na nakangiti. Agad na nag-aalalang sinabi ni Shen Yun. Mr. Wei, ang aming kumpanya ay humiram ng pera sa iyong bangko ng hindi mabilang na beses, ngunit walang naging problema. Dapat maniwala ka sa akin. Dahil walang mga problema sa nakaraan ay hindi nangangahulugan na walang mga problema sa hinaharap, tama? Nakangiting sabi ni Wei Jiang. Agad na nabalisa si Shen Yun. Kung wala siyang perang ito, tiyak na mapuputol ang kapital na kadena ng pamilya Shen, at sa oras na iyon, mahaharap sila sa ganap na pagbagsak. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Shen Yun na may ilang pagsusumamo, Mr. Wei, ang pera na ito ay talagang mahalaga sa akin. Mangyaring mag-isip ng paraan. Ako, si Shen Yun, ay tiyak na maaalala ang pabor na ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ikinaway ni Wei Jiang ang kanyang kamay at sinabing, wala akong huling sasabihin tungkol dito. Bakit hindi ka pumunta sa ibang bangko at subukan? Galit na galit si Shen Yun. Maliban sa Chuzhou Bank, aling bangko ang mag-aaproba ng komersyal na pautang na 2 bilyon? Mr. Wei, tulungan mo akong mag-isip ng paraan, mapait na pakiusap ni Shen Yun. Gayunpaman, hindi pinansin ni Wei Jiang si Shen Yun. Sinulyapan niya si Qin Yu at sinabing, Mr. Qin, ito ang iyong kontrata ng pautang. Pirmahan mo na lang at matatapos na. Okay, maraming salamat, Mr. Wei. Nakangiting kinuha ni Qin Yu ang panulat at sadyang tumingin sa direksyon ni Shen Yun. Tinitigan ni Shen Yun ang kontrata. Kitang-kita niya ang halaga ng utang sa kontrata. Eksaktong 2 bilyon iyon. Sa sandaling ito, agad na naunawaan ni Shen Yun. Galit niyang sinabi, Wei Jiang, niloko mo ako. Kung sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon o kakayahan sa pananalapi, ang taong ito ay hindi maihahambing sa akin. May utang talaga siyang 2 bilyon. Sa palagay ko malinaw na ibinigay mo ang aking pag-aproba sa taong ito. Si Wei Jiang ay hindi nabigla. Ngumisi siya at sinabing, Mr. Shen, congratulations sa paghula ng tama. Pero sa kasamaang palad, walang reward. Lalong nagalit si Shen Yun. Hindi niya akalain na si Wei Jiang ay aaminin ito ng diretso at hindi magpapakita sa kanya ng anumang paggalang. Wei Jiang, napakalayo mo na. Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin.
Hindi ako naniniwala na hindi ko magagawa nang wala ang Chuzhou Bank, sigaw ni Shen Yun at tumalikod para umalis. Maghintay ka. Sa sandaling ito, pinigilan ni Wei Jiang si Shen Yun. Natuwa si Shen Yun. Akala niya may chance pa kaya mabilis siyang tumalikod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuro ni Wei Jiang ang kahon ng regalo sa mesa at sinabing, hindi mo kinuha ang iyong mga gamit. Lalo nitong ikinagalit si Shen Yun. Tinuro niya si Wei Jiang at sinabing, maghintay ka lang. Pagkasabi nito, nagmamadaling lumabas ng pinto si Shen Yun. Nang makita ang eksenang ito, napangisi si Qin Yu sa loob. Si Shen Yun ay umasa sa kanyang kasaganaan at mga koneksyon upang kumilos ng mataas at makapangyarihan habang tinatrato ang mga ordinaryong tao na parang dumi. Ang ganitong uri ng tao ay makakakuha ng kung ano ang nararapat sa kanya maaga o huli. Pagkaalis niya, tumingin si Wei Jiang kay Qin Yu at nakangiting sinabi, Mr. Qin. Ang kontratang ito ay nangangailangan ng kabuuang 64 na lagda. Huwag palampasin ang anuman. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Qin Yu. Inabot siya ng halos 20 minuto bago pumirma sa kontrata. Matapos lagdaan ni Qin Yu ang kontrata, naglabas si Wei Jiang ng isang itim na bank card. Ang bank card na ito ay isang VIP card ng Chuzhou Bank. Hanggat mayroon kang card na ito, palagi kang magiging VIP customer ng Chuzhou Bank, sabi ni Wei Jiang. Gamit ang card na ito. Karamihan sa mga high-end na tindahan ay magbibigay sa iyo ng espesyal na pagtrato. Siyempre, limitado lang ito sa Chuzhou, patuloy ni Wei Jiang. Si Qin Yu, na nakakaramdam ng napakaraming emosyon, ay hinaplos ang kanyang bank card. Ilang linggo lang ang nakalipas, wala si Qin Yu, ngunit ngayon, mayroon siyang bank card na nagkakahalaga ng 2 bilyong yuan. Ang ganoong matinding pagbabago ay parang surreal para kay Qin Yu. Mr. Wei, kung wala nang iba, alis muna ako, tumayo si Qin Yu at sinabi. Tumango si Wei Jiang at sinabing, okay, Mr. Qin. Kung meron man, we'll keep in contact. Pagkatapos maglakad palabas ng Chuzhou Bank, nakita ni Qin Yu sina Song Wei at Lian na naghihintay sa kanya sa pintuan. Qin Yu, nang makita ni Song Wei si Qin Yu, tumakbo siya palapit. Alright guys, thank you so much po. Natapos na naman po yung panibagong kabanata po natin mga Lodis. I hope po nag-enjoy po kayo at nagustuhan niyo po yung panibagong kabanata po ng Asawa Kong Mayaman. Sana all lang po talaga mga Lodis. Alright guys, thank you so much po. I hope po i-share niyo po yung video kung nagustuhan niyo po and paki-like na lang din po. Maraming salamat po. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Bye-bye!